mga farmers natin nagrereklamo din, napakahigpit ang mga requirements ng NFA para maibenta yung kanilang palay sa National Food Authority. Ang sinasabi nila yung drying, no? Wala silang drying facility. Kami naman ng NFA, wala rin naman ganun karaming drying facility. That's why talagang mas preferred namin sa ngayon, kasi hanggang di pa natatapos yung modernization namin, yun munang tuyo ang gusto namin bilhin. Grupo ng magsasaka nahihirapan umano sa requirements ng pagbibenta ng palay sa National Food Authority. NFA, itinangging maraming hinihingi. Senior High School Voucher Program hindi aalisin ng Department of Education sa kabila ng issue sa umano'y Go Students ayon kay Secretary Sonny Angara. So we are confident that maybe in the initial stages of the proceedings for this petition, the Supreme Court may direct parties to file their pleadings, but eventually it will see that this is maybe a dilatory tactic, and it will rule in favor of the Congress and allow the political exercise of impeachment to proceed. House impeachment prosecutors kampanteng hindi kakatigan ng Korte Suprema ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint. Special session posibleng mangyari kung susuportahan ng ibang senador ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Impeachment trial maaari ring simulan na sa Marso. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Bitbitin at dalhin ang prinsipyo ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 35 bagong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines na nanunumpa sa Malacanang kanina. May mahigpit na paalala din ang Commander-in-Chief sa mga opisyal lalo na sa papalapit na eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. Tiyaking magiging mapayapa at mapagkakatiwalaan ang paparating na 2025 midterm elections. Ito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang manumpa ang 35 newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP kanina sa Malacanang. Kasama rin sa oath-taking ang mga graduate ng Foreign Commission Training Institutions. Ayon sa Pangulo, kritikal na panahon ngayon kaya kailangang mapanatili hindi lamang ang integridad ng halalan kundi maging ang demokrasya ng bansa. Nanawagan rin si PBBM sa mga opisyal na magsilbing halimbawa ng pagiging disiplinado, makabayan at nakatuon sa malaking kabutihan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa AFP officials ang patuloy na suporta ng administrasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at demokrasya sa bansa. Be assured that this administration stands with you, side by side, in upholding peace, democracy, and the rule of law. Umaasa rin ng Commander-in-Chief na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa pagpapalakas ng defense systems ng Pilipinas. The training, the discipline, the strategies that you acquired abroad will certainly boost our forces' capabilities, especially amidst the increasingly uncertain geopolitical landscape. Our nation relies on you to bring fresh perspectives that will strengthen our defense systems and enhance military cooperation across borders. Ayon sa Pangulo, dapat lamang na bigyan ng mataas na pagkilala ang leadership ng AFP dahil sa ipinakita nitong dedikasyon, katapangan at pagiging makabayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Ikinatuwa ng Commission on Elections o COMELEC ang naging mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong general ng Armed Forces of the Philippines na tiyakin ang patas na halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, suportado nila ang sinabi ng Pangulo para sa isang mapayapa, ligtas at credible na halalan sa bansa. Dagdag pa nito, malaki ang naitutulong ng AFP sa tuwing may eleksyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng seguridad sa ating mga kababayan na boboto. Pinapatunayan naman po nila sa amin lagi bilang deputized agents ng komisyon na tumatalima po sila sa mandato ng ating saligang batas. So Armed Forces of the Philippines under Article 2 Section 2 is the defender of the people and of the state, and at the same time ensuring an honest, fair and credible elections. Hindi pa rin natatapos ang guidelines ng revitalized katok ng Philippine National Police bilang kampanya laban sa mga expired ang lisensya ng baril. Subalit, mayroon nang pinag-aaralan ng PNP na alternatibo sa pangangatok sa mga gun owners na expired na ang lisensya ng kanilang baril. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi po natin siya dapat ihinto sapagkat technically pinapayagan natin na mag-armas yung mga tao mag-possess ng mga unlicensed firearms. Tuloy ang implementasyon ng Oplan Katok ng Philippine National Police ngayong panahon ng eleksyon. Ito'y kahit nagpahayag ng pagkabahala ang Commission on Elections na posibleng magamit sa harassment ang ginagawang pangangatok ng mga pulis sa mga gun owner na may expired na lisensya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, hindi maaaring ihinto ang Oplan Katok dahil nasa 1.8 million firearms holder na ang walang lisensya sa kasalukuyan. Sa Police Regional Office 3, umabot sa 260 na mga armas na pag-aari ng mga gun owners na expired ang lisensya ang kusang isinuko sa pulisya para sa safekeeping. Ang naturang mga baril ay mananatili sa kustodiya ng pulisya habang hindi nakakapag-renew ng lisensya ang mga may-ari nito. Sinabi ni Colonel Tuanyo, sa ngayon, patuloy ang ginagawang pagbalangkas ng Directorate for Operations ng guidelines na maaaring ihalili sa Oplan Katok. Kabilang dyan ang paghingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay para samahan ang mga pulis sa gagawing pangangatok, paggamit ng kureyo sa pagpapadala ng notice sa mga unlicensed gun owners, pagsasagawa ng Oplan Katok ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lamang ng hapon at pagpapadala ng mensahe via text o kaya naman ay email. Yun yung counter proposal ng PNP para po sa pagsasagawa ng resolution ng COMELEC kung saan maglalaman ito ng mga parameters kung paano na natin i-improve yung implementation ng revitalized katok. Ang ginagawang pangangatok ng mga pulis sa bahay ng mga gun owners na mayroong expired na lisensya ng baril ay nagsimula pa noong 1990 na tinawag na National Accounting. Pinalitan lamang ang tawag nito sa Oplan Katok noong July 2022. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring magpatawag ng special session ang Senate President kung gusto ng ibang senador. Ito ang inihayag ni Senator Aquilino Coco Pimentel III sa pagsusuling nito ng agarang pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa mambabatas, kung maisasagawa ito ay maaaring simulan na ang pagliliti sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. After studying all of the relevant provisions in the Constitution, diniscuss ko rin ito sa legal staff, yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi, ano yan hindi naman yung technical na salita ng English ano yan, normal na salita lang yan, ibig sabihin yun, bilisan, without any delay. Dapat kumilos na ng mas mabilis ang Senado sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isinusulong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III dahil hindi na anya alinsunod sa konstitusyon kung sa June 2 pa formal na matatalakay ang kaso.
Paliwanag ng mambabatas, may legal na batayan kung aaksyonan na ng Senado ang impeachment complaint sa pamamagitan ng pagpapatawag ng special session. Ngunit hindi anya ito isang special session ng buong Kongreso na ipapatawag ng Pangulo ng Bansa, kundi desisyon mula kay Senate President Francis Cheese Escudero. Obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola, kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. Sa ngayon, tanging si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros pa lang ang kumpirmado anyang sang-ayon sa kanyang posisyon. Maaring nasa ibang bagay anya ang atensyon ng mga senador, partikular na ang mga nangangampanyang re-electionist. Ngunit para kay Pimentel, dapat maramdaman ng Senado ang pressure mula sa taong bayan at kanilang obligasyon alinsunod sa konstitusyon. Bunsod nito, plano ni Senador Pimentel na humiling sa Senate President na magkaroon ng caucus o pagpupulong ang Senado kaugnay sa pag-usad ng impeachment case. Ito ay upang maipaliwanag ni Escudero ang posisyon nito sa mga senador at mailatag din ni Pimentel ang mga ipinupunto nito kaugnay sa agarang pagsasagawa ng impeachment trial. So ano yung position ko? Yung laman ng first letter ko at itong lalamanin ng aking second letter, which is papakita namin yung constitutional provisions plus yung rules of impeachment at ang aming conclusion na ang conclusion namin hindi kailangan in session ang Senado as a legislative body para makakilos. That's it. And then i-quote namin ito mga kinote ko. So yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. Ayon pa kay Senador Pimentel, maraming panahon ang Senado para maisagawa ang impeachment trial na maaaring simulan na sa susunod na buwan. Sana March. March na. Kasi medyo prepared naman si SP na. Pinareview na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami, we reaffirm the existing rules para lang wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official. Pangumandar na yung 10 days. Sayang din yun. Sang-ayon naman si Pimentel sa posisyon ni Escudero na maaaring tumawid ang impeachment court sa 20th Congress. Ito ay dahil maaari namang pag-aralan at i-review ang impeachment proceedings ng mga bagong papasok na senador sa susunod na Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay naman ng iba't ibang pananaw ang mga kilalang legal luminary sa bansa hinggil sa mga umuusbong na issue sa impeachment. Giit ng ilang eksperto, maaaring sa 20th Congress na lamang ituloy ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Gayunman, may ilan ang naniniwala na maaaring ituloy ang impeachment trial kahit pa naka-session break ang Kongreso. Nagbabalik si Asher Cadapan Jr. Maaring ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang paglilitis sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function, meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Kahit recess pa ang Senado, maaari nitong ipagpatuloy ang impeachment trial. Further proceed, or in the Tagalog version of the 87 Constitution, dapat agad isunod, is a novel addition in the 1987 Constitution on impeachment, not found in the 1935 in ordinary meaning as constitutionally interpreted
It means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Salungat naman ito sa paniniwala ni dating Ombudsman at Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales. Given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters, and given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no, impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted during recess. Dagdag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang pagsisimula ng impeachment. According to Black Dictionary, forthwith means immediately, at once, but it also considers reasonable delay under the circumstances of the case. To me, the fact that the Senate is on recess and that some of the Senate members, senators, current senators are running for re-election, to me these constitute circumstances that can abate the use of the word forthwith. Naghain ng mga petisyon ang iba't ibang grupo sa Korte Suprema na humihiling na agad umpisahan ng Senado ang impeachment trial. Ngunit may ibang grupo rin na nais itong pigilan, kabilang na ang kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio Morales, maaaring desisyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon na may kinalaman sa impeachment sa ilang kondisyon, kabilang na ang mga paratang ng grave abuse of discretion sa ilalim ng pinalawak na mandato ng Supreme Court. For as long as the question is not political, but there is abuse of discretion, grave abuse of discretion on the part of the respondent, and or there's an actual controversy that involves demandable rights, the Supreme Court can step in. Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, ang mga petisyon tungkol sa impeachment ay kwestyong politikal na hindi maaaring pakialaman ng Korte Suprema. To me, the better attitude that the Supreme Court can follow is not to interfere. Let this be treated as a political question and therefore leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Diversionary tactic umano ang mosyong inihain ng kampo ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kilalang kaalyado ng mga Duterte sa Office of the Ombudsman, ayon kay House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Kabilang si Congressman Dalipe sa nais patawan ng preventive suspension at inirereklamo ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget. Bukod sa kanya, hinihiling ding suspindihin sina Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Zaldico at acting House Appropriations Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Giit ni Representative Dalipe, malinaw ang taktika. Mag-file umano ng mga kaso para may balitang pantakip sa mga isyong hinaharap ng mga Duterte.
Kahit anya walang kwentang kaso, isasampa sa korte para ilihis ang issue at palabasin na masama ang mga House members na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Tiwala rin ito sa Ombudsman na hindi magpapagamit sa political games at i-dismiss ang motion ng preventive suspension. Kasabay ng pagmamadali ng Department of Agriculture na mailabas na ang NFA rice sa mga warehouse, nagbigay ng reaksyon ng Federation of Farmers na sana ay wag na silang mahirapan sa requirements ng pagbebenta ng palay. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Farmers natin nagrereklamo din, napakahigpit ang mga requirements ng NFA para maibenta yung palay sa National Food Authority. Mahigpit na requirements ang daling ng samahan ng magsasaka kaugnay ng pagbebenta ng palay sa National Food Authority. Ayon sa presidente ng Federation for Free Farmers na si Mr. Leonardo Montemayor, mahirap para sa mga liit na magsasaka ang dami ng mga kailangan gawin para lang mabili ang kanilang palay. Isa sa requirement na hinihingian niya ay kailangan tuyo ang palay. Subalit problema ng magsasaka ang patuyuan nito. Sa halip kasi na gumamit sila ng flatbed dryer o yung makina na pampatuyo, ibinibilad nila ito sa kalsada. 14% MC o moisture content lower ang hinihinging requirement sa palay. Maliit lang din ang resources ng mga ito kaya nais na mabenta agad ang palay upang makabuwelo sa pagbayad sa mga naging utang din ng magsasaka. Pagka hindi organize ang farmers into cooperatives, for example, ang hirap magkwan. Pagdating mo, dala-dala mo yung palay sa NFA warehouses, nag-iisa ka, ay hindi kwan, magtatagal lang yung paghihintay. Kung isang araw ang kwan mo, ang hintay mo doon, kasi inuuna nila may mga dalang malalaking delivery ng palay. Samantala, sa panig ng National Food Authority, iginiit nito na hindi naman magiging mahirap para sa magsasaka ang pagbebenta ng palay. Ang sinasabi nila yung drying, wala silang drying facility. Kami rin naman ng NFA, wala rin naman ganun karaming drying facility. That's why talagang mas preferred namin sa ngayon, kasi hanggang di pa natatapos yung modernization namin, yun muna tuyo ang gusto namin bilhin. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, maaaring matulungan ang mga magsasaka sa pagpapatuyo ng palay sa mismong pasilidad ng ahensya, lalo pa at maraming mga farmer organization ang nagpapatuyo rito. Solar pavement namin, pinapagamit namin sa kanila yun, libre. So, yun yung isa sa mga tulong namin sa kanila. Hindi rin aniya mawawala sa prioridad ng NFA ang mga maliliit na magsasaka dahil may fast lane sila noon pang nakaraang taon. Ang mga may bitbit na 50 sako pababa ay maaaring pumunta sa fast lane upang maisaludar. Kinakailangan din na magpa-schedule upang hindi mahirapan dahil sa posibilidad na pagdagsa ng mga magsasaka. Kami naman, kung bibigyan naman ng mandato ng gobyerno, sabihin, bumili kayo ng mas marami, ito ang pera, gagawin namin yun. Pero sa ngayon, for given limited fund, plano ng ahensyang bumili ng 545,000 metric tons na palay sa unang 9 na araw at sakali ng mabigyan ng karagdagang pondo ay may plano ang ahensya na magdagdag pa. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihiling ng Department of Agriculture sa Commission on Elections na i-exempt sa May 2025 midterm election spending ban ang pagbebenta ng stock ng bigas ng National Food Authority ng mga local government units. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, susulat sila sa COMELEC upang formal na hingin ang pagsang-ayon nito sa pagpapatuloy ng programa. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 11060, kailangan ng Certificate of Exemption para maipatupad ang mga aktibidad at programa sa mga proyekto at serbisyo ng social welfare habang may umiiral na public spending ban mula March 28 hanggang May 11, 2025. Sa ngayon, nasa 67 lokal na pamahalaan na ang nagpahayag ng interes na bumili ng NFA rice na kanilang ibebenta sa murang halaga.
We are actually releasing a letter to the COMELEC also na meron kaming program, officially informing them na may programa kaming ganito and humingi kami ng tulong sa kanila na kung mga nag-a-apply na LGUs ay mabigyan nila ng exemption. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Hinatulan ng 10 taong pagkakabilanggo ang lalaking nagtangka sa buhay ni dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bukod sa murder charges, napatunayang nagkasala rin ang 25 taong gulang na si Ryuji Kimura ng paglabag sa explosives regulations and firearms control laws. April 2023 nang hagisan ni Kimura ng pipe bomb si Kishida habang papalapit sa mga tao para sa isang talumpati sa isang election event sa Wakayama. Bagamat hindi nasaktan si Kishida, ang pagsabog ng homemade device ay nagdulot ng maliliit na pinsala sa isang pulis at isang miyembro ng publiko. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na naglalayong alisin ang mga benepisyong pinupondohan ng gobyerno para sa mga ilegal na naninirahan sa bansa. Hindi naman malinaw kung aling mga benepisyo ang partikular na maaapektuhan nito. Nakasaad sa executive order na kailangan suriin ng lahat ng ahensya ng gobyerno ang kanilang paggasta upang matiyak na hindi ito lumalabag sa batas noong 1996 na sinasabing pinahina ng nakaraang administrasyon. Apektado rin ng kautusan ang pagtatapos ng ilang programa ng administrasyon ng Biden, kabilang ang mga humanitarian parole para sa mga migrante mula sa Mexico, Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela, Ukraine at Afghanistan. Bilang bahagi ng mas malawak niyang kampanya na bawasan ang burokrasya, tinanggal din ni Trump ang ilang ahensya tulad ng United States Institute for Peace, Inter-American Foundation at US African Development Foundation na pawang nagpopondo sa mga programang pangkaunlaran sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ang isang pangulo ng South Korea sa isang kasong kriminal matapos kasuhan ng insurrection. Ngayong araw ang unang pagdinig sa kasong kriminal na isinampa laban sa suspendidong pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol, kaugnay ng pagdedeklara nito ng martial law noong December 2024. Iginiit ng kanyang mga abogado na ginawa ito ni Yoon upang pigilan ang umano'y legislative dictatorship ng oposisyon at ang batas militar ay isang lehitimong hakbang ng gobyerno na hindi dapat litisin. Kasabay ng paglilitis ng kanyang kasong kriminal, patuloy din dinidinig sa Constitutional Court ang kanyang impeachment case. At kung sakaling tuluyang mapatalsik, kakailanganing magdaos ng bagong halalan sa loob ng 60 araw. Dahil dito, lumala ang political crisis sa South Korea na nagdulot ng mga kilos protesta, 2 impeachment at paglaganap ng online disinformation. Inaasahang ipagpapatuloy ang pagdinitis sa kanyang kasong kriminal sa March 24 habang nakaabang ang buong bansa sa magiging desisyon ng korte sa kanyang impeachment. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Marami ang nababahala sa mga napapaulat na insidente ng pagdukot lalo sa mga bata. Ngunit ayon sa Philippine National Police, bumaba ang kidnapping cases sa bansa taliwas sa mga lumalabas sa social media. Wala rin umano silang natatanggap na report ugnay sa pangunguha ng puting van ng mga bata. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tuloy-tuloy po ang ating pagmamatsyag sa ating mga kapulisan, pagpapaigting ng ating police visibility para maiwasan at hindi tayo malusutan ng mga ganitong insidente. Walang pagtaas sa insidente ng kidnapping sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, ang nakapost na kidnapping awareness ng PNP Aviation Security at Explosive and Ordnance Division and K9 Unit ay bilang tulong lamang sa anti-kidnapping group.
purely initiative lang po. Tinutulungan lang po nila yung ating direktor ng AKG sa pagpapalabas ng lahat ng mga attention na sinasabi nila na words na ginamit po nila, yung attention para maiwasan po yung mga ganungan. Actually, hindi lang daw po kidnapping yung kanilang nilabas, marami pa po silang mga paalaala na nilabas po. Base sa datos ng PNP AKG noong January 2023, nakapagtala lamang sila ng 3 traditional kidnap for ransom habang 0 naman sa Pogo-related KFR at casino-related KFR. January 2024 naman mayroong 6 na insidente ng kidnapping kung saan 4 ang traditional kidnap for ransom at 2 sa Pogo-related KFR. Ngayong January 2025, 4 lamang ang insidente ng traditional kidnapping ang kanilang naitala habang 0 pa sa Pogo at casino-related KFR. Base sa inilabas na paalala ng PNP Aviation sa kanilang FB, iwasan ang maglakad na mag-isa sa gabi lalo na sa hindi mataong lugar. Umuwi diretso sa kanilang tahanan pagkatapos ng klase o trabaho. Maigi rin na baguhin ang araw-araw na routine upang mailigaw kung mayroon mang sumusubaybay at nag-aabang. Sinabi din ni Toanyo na maging alerto sa kapaligiran. Iwasan ang pakikipag-usap sa hindi mga kakilala at huwag ibahagi sa social media ang mga personal na impormasyon. Pinabulaanan din ng opisyal ang umano'y pangunguha ng puting ban ng mga bata gaya ng kumakalat sa social media. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling ang mga report na yan tungkol sa may white ban na nangunguha na naman ng mga bata para ibenta ang kidney. Base sa ating pakikipag-usap sa PCC Monitoring Section of Incident, ay so far wala naman po silang natanggap na ganyang insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas na ng umaga darating sa bansa ang mga labi ni Police Colonel Pergentino Malabed. Si Malabed ang opisyal ng PNP na nasawi sa banggaan ng American Airlines at Black Hawk helicopter sa Washington DC noong January 29. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tualio, bibigyan si Malabed ng for-your honor ng mga mista nito at tauhan sa Directorate for Logistics sa NAIA bukas 7:45 ng umaga. Alas 11 naman dadalhin ito sa Campo Crame para bigyan ng arrival honor, pagkilala at necrological service at bibigyan ng mga medalya. Magkakaroon din ng viewing sa Campo Crame mula February 21 hanggang 24 bago iuwi sa Laguna. Tiniyak naman ng PNP maibibigay ang mga benepisyo na laan para kay Colonel Malabed. Nagpaabot ng pakikiramay si PNP Chief Police General Romel Francisco D. Marbil sa pamilya ni Colonel Malabed at kinilala ang kanyang di matatawarang serbisyo sa PNP. Si Colonel Malabed ay isang huwarang opisyal na nag-alay ng kanyang buhay sa pagsiserbisyo sa bayan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi malilimutan at magsisilbing inspirasyon sa ating hanay upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulang misyon. Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors na hindi kakatigan ng Korte Suprema ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint. Nagtataka rin ang mga kongresista kung bakit sa halip na maghanda sa kanyang depensa sa VP Duterte, tumakbo ito sa Korte Suprema. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So we are confident that maybe in the initial stages of the proceedings for this petition, the Supreme Court may direct parties to file their pleadings, but eventually it will see that this is maybe a dilatory tactic, and it will rule in favor of the Congress and allow the political exercise of impeachment to proceed. Naninindigan ng House Impeachment Prosecutors na walang basehan ang mga argumento sa petisyon sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa legalidad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya.
Batay sa petition for certiorari and prohibition, walang impeachment proceedings na maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal ng pamahalaan ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Initiated na umano ang unang 3 reklamo nang ibinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco, kaya sakop na ng 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint. Pero para sa ilang House impeachment prosecutors, hindi maituturing na initiated ang unang 3 impeachment complaints dahil hindi naman na-refer sa House Committee on Justice. Kung titingnan din po natin sa nasabing rule, ang sinasabi po doon, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. So madaling salita, ang initiated, para ma-consider po to na initiated, kailangan na i-file at subsequently na i-refer po ito sa Committee on Justice. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period within which to count before the next complaint will be considered as part. Naniniwala rin ang mga kongresista na walang nilabag na panuntunan si House Secretary General Velasco nang hindi agad itransmit sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang unang 3 impeachment complaints. It was actually the request of the congressman to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Madami po kasing gustong sumali at that time, and I guess it was the consensus of a lot of congressmen to consolidate all of the complaints. Sa pahayag naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nanindigan itong tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements ng ihain ng Articles of Impeachment at itransmit sa Senado. Nagtataka naman si House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bongalon na isa ring House impeachment prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapahihina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan. Samantala, iginiit naman ni Attorney Sheila Sison, counsel ni VP Duterte, na nanatiling willing ang Vice Presidenteng harapin ang impeachment complaint laban sa kanya sa kabila ng inihain itong petisyon sa Korte Suprema. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi biro ang gastos na nadadagdag na 2 taon sa basic education ng mga mag-aaral sa ilalim ng K-12 curriculum at marami ang lehitimong umaasa sa voucher program ng Department of Education para sa senior high school. Ngunit kamakailan na bahiran ng kontrobersya ang subsidiyang ito dahil umano sa mga ghost students. Tiniyak naman ng DepEd na hindi nila alisin ang programa kundi palalakasin lang nila ang pagbabantay sa implementasyon nito. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi, marami nakaasa dyan. Kung hindi voucher, pera pa rin ang kailangan ng mga estudyante. So, malaking tulong ito. Malaking tulong ito. Siguro, milyon ang nakasalalay dito. So, importante, yung makakakuha niyan ay yung talagang nangangailangan. Hindi aalisin ang Senior High School Voucher Program. Ito ang binigyang diin ngayong araw ni Education Secretary Sonny Angara kasunod ng issue tungkol sa umano'y ghost students na kasama sa nasabing programa. Marami aniya ang nakaasa sa voucher program ng Department of Education kaya tiniyak niya na ito ay mananatili sa kabila ng kasalukuyang pag-iimbestiga ng ahensya sa programa. Ayon sa kalihim, sa nasimulan nilang investigasyon nakita nila na mula ang mga hindi matunton na estudyante sa taong 2023 at 2024.
Hindi pa kumpleto ang kanilang datos na nakakalap, ngunit nakatuon na ngayon ang ahensya sa paghihigpit ng validation sa mga potential students na makikinabang ng benepisyo mula sa voucher program. Samantala, tiniyak naman ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Committee on Basic Education, Arts and Culture sa Senado, na tutulong sila sa investigasyon ng nasabing anomalya. Sa katunayan, noong 1 taon pa nila ito nakita, kaya ngayon ay may panukalang batas na silang naihain sa Senado kaugnay nito. Nag-file kami ng bill para i-tighten yung requirements sa voucher system. For example, in quality ng school dapat tignan. Kasi ngayon kahit na bulok na school, pwedeng pumasok at kumuha ng voucher eh. Kahit na yung mga estudyante nila hindi pumapasa ng National Achievement Test, pwede silang pumasok sa voucher. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, target nilang lagyan ng accrediting policy ang voucher system sa bansa at siguruhing quality schools ang talagang makikinabang sa programa. Tinitingnan na rin ng DepEd na makipagtulungan sa law enforcement agencies gaya ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police para pananagutin ang sinumang mapatunayang nasa likod ng nasabing anomalya. Maaari, yun ang kino-consider namin, especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung may talagang may kaso against them. Tuloy ang investigasyon ng Department of Education sa issue ng umano'y ghost students at handa rin silang makipagtulungan sa gagawing investigasyon ng Senado kaugnay rito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kailan ang malaki ang kinikita ng mga content creators o vloggers. Marami sa kanila halos umabot na milyon ang nakukuha sa mga social media platforms. At ngayong kasama na sila sa pinagbabayad ng buwis ng pamahalaan. Paalala ng Bureau of Internal Revenue, huwag kalimutan ang kanilang responsibilidad. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Doon sa mga kumikita. So, yung mga, kunyari, yan, influencers or vloggers na hindi nagbayad at na-verify natin na hindi tama ang nireport at binayaran buwis, sisingilin natin yan. Magbayad ng tamang buwis. Ito ang mariing pagpapaalala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga vlogger na ginagawang hanap buhay ang paggagawa ng content online. Ayon kay BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr., naiintindihan ng BIR kung sa simula ay hindi alam ng mga ito na mayroon silang ganitong klaseng responsibilidad. Kaya naman puspusan ang kanilang campaign drive upang maipaalam sa mga ito ang kanilang tungkulin. Kasi ang mga vloggers or mga influencers ay naiintindihan natin na hindi nila sa una hindi nila alam na kinakailangan magrehistro. Minsan din naman kasi alam naman natin na nagpapasukin nila yung ganyan na hindi nila ine-expect nakikita tapos biglang kikita ng malaki. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga social media influencer na kailangan nilang magparehistro at ideklara na sila ay kumikita mula sa iba't ibang online platforms. Pinapaliwanag natin ang responsibilidad nila na kinakailangan din nilang mag-rehistro kung sila ay kumikita dito at kinakailangan din nilang magbayad ng buwis sa mga kita nila. Hindi naman nagbigay si Commissioner Lumagi ng eksaktong bilang ng mga vlogger na sumusunod na sa ruling ng ahensya. Ngunit sa ngayon anya ay positibo naman ang nakukuha nilang tugon mula sa mga ito. Medyo maganda naman ang ugnayan natin kaya marami-rami na pong mga influencers at mga vloggers ang nakarehistro at nagbabayad ng tamang buwis. Paalala ng BIR kung hindi tumugma ang idineklara ng vlogger na kita ay malalaman ito ng ahensya sa pamamagitan ng kanilang mga isinasagawang cross-checking. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag na Department of Environment and Natural Resources na mananatiling apektado ang physical environment ng Manila Bay kahit pa wala ang reclamation projects doon. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, ano daw ang dahilan
kung bakit mananatiling apektado ang kapaligiran ng Manila Bay kahit na wala yung mga reclamation projects at ano ang basihan dyan ng DENR. Magandang gabi, Monica. Isa nga sa nakikita nga dahilan dito ng Department of Environment and Natural Resources ay yung kakulangan ng flood management ng mga iba't ibang lokal na pamahalaan. Sinusuri na ng DENR ang isinumiting Cumulative Impact Assessment ng University of the Philippines Marine Science Institute noong Disyembre patungkol sa Manila Bay Reclamation. Ang findings talaga po ay maski anong gagawin po ng pagbabago sa physical environment ng ating Manila Bay, maapektuhan talaga, number one, ang circulation ng tubig. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, base sa kanilang assessment, may reclamation man o wala, maapektuhan pa rin anya ang physical environment ng Manila Bay dahil sa kawalan ng flood management ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Anong importante dito? Ang flood management. Ang nakikita po namin ngayon sa mga ilan, no, at majority actually ng mga sitambit for development sa reclamation ay wala po silang integration into the flood management plan for the different LGUs. Importante ho yan. Ayon pa sa kalihim ng DENR, isa rin sa dapat isaalang-alang ay ang sektor ng pangisdaan na maaapektuhan ng naturang reklamasyon. So, we need to actually understand na buhay po ang Manila Bay. So, may nangyayari pong fisheries talaga po doon. So, may mga madi-displace po at kailangan po may sagot rin ang mga developer at mga LGU na partner nila kung paano nila talaga pangangalagaan ang kapakanan ng mga communities na talagang hanap buhay po nila ay nandiyan. Matatandaan na nasa 13 national government agency kabilang ang DENR sa inatasan ng Korte Suprema na panatilihing malinis ang Manila Bay na kung saan pwede itong mapaliguan at pagsagawaan ng recreational activities. Monica, dinagdag nga kanina ni Secretary Loizaga na may impluwensya itong cumulative assessment dito nga sa Supreme Court Mandamus on Manila Bay. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Obligado na ang lahat ng survey firms o company na magparehistro sa Commission on Elections bago magsagawa ng pre-election surveys. Batay ito sa bagong panuntunan na inilabas ng COMELEC kung saan kailangan na ring isapubliko kung sino ang nagpopondo ng isang survey. Ito ang balita ni Dante Amento. So, ang purpose lamang po natin ay ma-regulate sila para naman po hindi yung kahit sino na lang nagpapasurvey. Sa inilabas na Resolution number 11117 ng Commission on Elections o COMELEC, nagtakda ng mga panuntunan ang komisyon hinggil sa pagsasagawa at paglalathala ng election surveys kaugnay ng paparating na eleksyon at mga kasunod pang halalan sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, layon nito na ma-regulate ang pagsasagawa ng survey at hindi kahit sino na lang ang gagawa nito. Sa ilalim ng resolusyon, sino mang individual, kandidato, organisasyon ay dapat magparehistro muna sa Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Ang walang rehistro, hindi papayagan na makapagsasagawa ng survey. Magpapatawag po kami ng meeting sa ating mga survey firms. Aalamin natin ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na ito. Samantala, ang nakapagsagawa na una ng survey bago pa man nailabas ang resolusyon ng COMELEC ay bibigyan ng kalahating buwan para irehistro ang kanilang survey firm. Sa ilalim ng resolusyon, kasama sa hinihingi ng COMELEC na ilabas o isapubliko ng survey company ang pangalan ng tao, kandidato, partido o organisasyon na nagkomisyon o nagpondo sa survey. Gayon din ang pangalan ng mga tao, polling firm at survey organization na gumawa ng survey, ang panahon kung kailan ginawa ang survey, pamamaraan ng pagsasagawa ng survey, ilan ang respondents, saang lugar kinuha o pinili ang respondents at ang partikular na mga tanong. Kung yung Radyo Diario TV
At saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin. Bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. Dagdag pa ni Chairman Garcia, kapag kandidato ang gumastos para sa survey, dapat kasama ito sa kanyang isusumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE pagkatapos ng eleksyon para malaman kung nakasunod siya sa spending limit. Binigyang diin ng komisyon, election offense ang magiging kaso ng mga hindi susunod sa inilatag nilang mga panuntunan. Babawiin din nila ang accreditation ng isang survey firm o company. Inuulit natin, yung failure on their part to comply with our rules is actually criminal. Election offense po yan. At yan mismo ay in-affirm ng Supreme Court sa kaso po ng Social Weather Station versus the Commission on Elections. Ang pagsasagawa ng survey ay nakaka-impluwensya sa pulso ng sambayanan kung sino ang kanilang iboboto. Kaya naman ayon sa COMELEC, marapat lamang na transparent ang proseso kung papaano ito gagawin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Buo na ang desisyon ng provincial government ng Albay na ipagpaliban ng taunang Magayon Festival. Samantala, nasabat naman ng mga otoridad ang nasa 100 biik na ibinibiyahe nang walang tamang dokumento sa isang pantalan sa Northern Samar. At sa Zamboanga City, 10 dump truck ang ipinagkaloob sa lungsod bilang bahagi ng pagpapahusay ng waste management sa kanilang lugar. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Albay, ipagpapaliban ngayong taon ng provincial government ang pagdaraos ng Magayon Festival. Ito ay para bigyang daan ang midterm election sa Mayo. Alinsunod na rin sa COMELEC Resolution number 11060 na nagbabawal sa paggastos at mga aktibidad ng gobyerno na maaaring makaapekto sa mga butante sa panahon ng eleksyon. Paliwanag ni Dorothy Fernandez Colle, head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs o PTCAO, kailangan nilang isaalang-alang ang ilang aspeto sa nasabing desisyon. Ayon naman kay Dr. Cedric Dae, Provincial Administrator ng Lalawigan, pag-iingat na rin ito alinsunod sa panuntunan ng COMELEC sa panahon ng halalan. Apektado kita kang COMELEC resolution na may mga prohibitions na sa hiling may kung i-implemental ta ang Magayon Festival, magkakaigwa kita mga violations naman sa mga prohibitions. Maging sa preparasyon, maging sa pag-implementar, kakapusun kita kay panahon dahil kay puhantang i-protectar ang probinsya kang Albay na dahil kita magkaigwa kay violations sa COMELEC. Sa Northern Samar, nasabat ng Bureau of Animal Industry o BAI kasama ang Municipal Agriculturist, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at ng Local Government Unit ang 133 biik na binabiyahe ng walang tamang dokumento sa isang pantalan. Batay sa initial investigation ng BAI, 60 biik mula sa Katarman na plano sanang dalhin sa Hinunangan, Leyte, habang ang 73 baboy naman ay mula sa Lavizares at Allen na dadalhin naman sa probinsya ng Albay ang nahuli ng mga otoridad. Nakumpirmang walang kaukulang transport permits ang kargamento at galing sa iba't ibang backyard racers. Isang paglabag sa mga regulasyong may kaugnayan sa traceability at pagpipigil sa pagkalat ng mga sakit sa mga alagang hayop. Agad namang idinepopulate ang mga nahuling biik. Ayon sa BAI, bagamat walang ipinakitang sintomas ng sakit ang mga biik, hindi maaaring ibalik ang mga ito sa kanilang pinagmulan dahil naihalo na ang mga hayop mula sa iba't ibang lugar. Patuloy na pinalalakas ng Northern Samar ang mga hakbang na ito laban sa African Swine Fever o ASF. At sa Zamboanga City, higit pang pahuhusayin ng lokal na pamahalaan ang pamamahala sa basura at sanitasyon sa lungsod. Kasunod ito ng pagkakaloob ng 10 unit ng dump trucks ng Office of the City Environment and Natural Resources o OCENR nitong Martes, February 18. Nagkakahalaga ng 5.9 million bawat isa. Ang karagdagang 35 unit na hindi pa naihahatid ay ipamamahagi sa malalaking barangay na may matinding suliranin sa basura. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ngayong hapon ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa isang complaint area sa Quiapo, Maynila.
natyempohan ng ilang mga rider na walang suot na helmet. Pero ang pakay talaga ng SAIC ay mahuli ang mga jeepney na inirereklamong mabiyahe na pudpod ang gulong. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez, live. JP, ano bang update dyan? Gaano karaming ang nahuli at ano ang penalty sa kanila? June, magandang gabi. Hanggang sa mga oras nga na ito, kahit medyo maambon dito at kanina umuulan, tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ng SAIC at marami-rami na rin yung mga nahuli dito na mga motorista, pati mga pampublikong sasakyan at na-issuehan ng violation ticket. Nagsagawa nga ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa isang complaint area sa Quiapo sa Maynila ngayong hapon. Sa umpisa ng operasyon na para agad ang ilang mga rider na walang helmet at unauthorized helmet ang suot. Nasa 4 na rider ang na-issuehan ng violation ticket. Kasama din dito ang isang rider na walang nakakabit na opisyal na plaka. Sa halip ay kagawad ang nakalagay. Nahuli rin ng SAIC ang isang jeepney na pudpod ang gulong. Bukod doon ay maging yung kanyang reserbang gulong ay pudpod na rin. Violation ito sa roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa SAIC, lubhang delikado ito lalo't nag-uulan at maaari kasing dumulas at magdulot pa ng aksidente sa kalsada. Depensa naman ng driver na papalitan na ang kanyang gulong bukas. Pero hindi ito umubra sa SAIC kaya siya na-issuehan ng violation ticket. Bukod dito, nahuli rin ang isang bus driver dahil walang suot na seatbelt habang nagmamaneho. Ayon sa SAIC, dapat nakasuot ng seatbelt ang mga driver ng anumang uri ng sasakyan. Kasabay ng operasyon sa Maynila, meron ding operasyon ang SAIC sa northbound ng Main Avenue sa Quezon City kanina. Isang ambulansya naman mula sa Taguig Rescue ang nahuli kanina dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Ayon sa SAIC, walang trip ticket o dispatch order ang ambulansya para dumaan sa busway at wala rin itong sakay na pasyente. Na-issuehan nito ng violation ticket dahil sa illegal na pagdaan sa busway at illegal na paggamit ng sirena at blinkers. June, yung operasyon nga ng SAIC hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Doon sa tanong mo kanina, tinanong kasi natin kung magkano ba yung mga violation. Iba-iba kasing klase ng violation yon. Hindi sinabi sa atin yung amount. Pero ayon sa SAIC, yung LTFRB na daw yung magpapataw ng kaukulang amount doon sa naging violation ng mga na-issuehan nila ng ticket. Sa ngayon, yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Quiapo, sa Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, JP Nunez. 2 linggong nagpalutang-lutang sa karagatan ng West Philippine Sea ang 5 sa 8 mangingisda na nawala sa Lubang Island bago nasagip ng isang Vietnamese commercial vessel. Sa ngayon, naihatid na ang mga mangingisda sa kanilang mga pamilya samantalang nagpapatuloy naman ang PCG sa paghahanap sa 3 iba pa. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Kahapon din po, naihatid na po natin itong mga victims na ito sa kanilang mga pamilya. Na-provided po natin ng damit, pagkain before po natin sila dalhin sa kanilang mga tahanan. Matapos ang mahigit 10 araw na pananatili sa karagatan, nakauwi na sa wakas sa kanilang mga pamilya ang 5 mangingisda na sinagip ng Vietnamese International Vessel na MV Dong An sa karagatang sakop ng Spratly Island sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, sasailalim sa stress debriefing ngayong araw ang 5 mangingisda dahil sa posibleng trauma na kanilang naranasan dahil sa insidente. We cannot rule out na intentionally the mere fact that we are now coordinating with this victim. Actually po ngayon, meron pong debriefing po sa kanila ang ating medical team to assess their psychological status. Ano po? But wala pong na-mention sa atin na sinadya po yung pagpanggat.
Ayon sa PCG, kwento sa kanila ng mga mangingisda, January 30 ng gabi, 8 sila sa bangka at kasalukuyan silang nangingisda sa karagatan ng Lubang Island nang mabangga ng isang di natukoy na barko ang kanilang bangka. Mabuti na lamang hindi tuluyang lumubog ang kanilang bangka pagkatapos ng aksidente. Pero 5 na lamang ang kanilang nasagip. Ang 3 sa mga mangingisda ay kasalukuyang nawawala. Almost 14 days po sila sa laot na napapadpad during po nitong kasagsagan niya po ng malakas na angin-amihan. Hindi po, at ito po yung naging floating material po nila during po nung kanilang survival days after po nitong insidente. Para lamang makasurvive, isda at lumot ang kinakain ng mga mangingisda. Mabuti na lamang mayroon silang pangawil na naisalba. Sila po ay namamalakaya, nangingisda that time. And hindi nagulat din po sila nang biglaan na lang pong sumulpot yung barko. And ito nga po yung initial assessment natin. Ang lubang area po kasi is some quite open area na po yan. So during those time, yung po mga malalaking barko, nag-autopilot na po ito. Bumuuna ng Marine Casualty Investigation ng PCG at nakipag-ugnayan na sa PESO Traffic Management para alamin ang pagkakilanlan ng barko na nakabangga. Meron din naman po tayong coordination sa VTMS o dito po sa Vessel Traffic Management System natin, which is located in Corregidor Island and in Manila. So ito po yung gagawin ng ating MCI team. Makikipag-usap po sila dyan, alamin kung anong oras, anong araw, anong mga vessel ang dumadaan during the said incident. January 16 na i-report ng MB Dong-an ang insidente sa PCG. Kahapon, sinundo ng PCG vessel BRP Boracay ang 5 mangingisda sa karagatang sakop ng Corregidor Island. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard sa 3 pang kasamahan ng mga mangingisda na nawawala. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nabangga at nawalang mangingisda na dumadaan sa sea lane sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya may panawagan ang National Maritime Council sa ating mga kababayang mangingisda para maiwasan ang mga ganitong aksidente sa karagatan. Panawagan nila siguro sa ating mga mangingisda, tumugon kayo doon sa regulasyon, especially pag sa gabi, mag-ilaw kayo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Hingil po sa buwis sa bigas. Sabi po ni Leonora Tibayan, bumili kayo ng nasa agrikultura na aside ng patuyuan ng palay. Kaya nga may budget. Tulong nyo na sa maliliit na magsasaka tapos bilhin nyo ang palay nila. Simpleng problema. Simpleng solusyon. Parang ganun ang ibig sabihin ng ating kausin na yun, Ige. Sabi naman ni, sinong nagsabi nito? Tungkol sa mga pagtatak sa mga content creators o mga vloggers. Sabi ni Ricardo, dapat may specific nakita sa vlogger bago nila patawan ng buwis. 20,000 monthly pataas lang dapat. Parang sa yung gano'n din naman yung usual tax bracket natin, di ba? Sa mga empleyado, mga rack and file, di ba? Mga ganun yan eh. Oo. Hindi ba ganon? Pag parang less than 21, walang yan eh, hindi kinakaltasan yan eh. Oo, kasi parang 21, pag 20,000 a month ka, yung year annual income mo, hindi papasok doon sa taxable bracket. Hindi ba ganon yung ginagawa ngayon sa mga vloggers? Baka naman ganon. Hindi kasi may panuntunan talaga ang BIR. So yun ang susundin dapat. Dapat, di ba? Oo. Yun. Yun naman ay panukala lang ng ating kausi. Si Ricardo, oo. Yan, yun po muna natin yan. At salamat po, shoutout kina Violeta Ecija, Jonathan Gomaso, at Ricardo Oliveros. Gayon din kina Francisco Capulso, Patrick Urrutia, at Casimar Tuliao. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click
ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Santiago 1:23 hanggang 24 na nagsasabi, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.